Good morning po sa ating lahat. I want to praise and thank the Lord sa opportunity na muling makatayo sa inyong harapan para i-share ang kanyang messages this morning. And sige tayo muna yung tumayo and let us read our passage for this morning. And let us go to the book of Acts. New Testament, Acts chapter 20, verse 24. So I'm reading King James Version. Let me read. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry, which I have received from the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Let us pray. Our dear Heavenly Father, kami nagpupuri, ipapasalamat sa inyo. And we ask for your guidance this morning sa inyo. As we dwell, Panginoon, sa inyong salita. And also cleanse our hearts and minds, Panginoon. This morning, walang hinder, Panginoon, sa aming pagpupuri at pakikinig, Panginoon, ng inyong salita. At lahat ng ito yung binibigyan namin ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng Panginoon tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen. Amen. Pwede na po tayo. So this month ay gabi ang pag-ibig. Maraming may kita mo, maraming tao sa mall, maraming holding hands while walking. Maraming pag pumunta ka ng mall, kulay pula o kulay pink ang makikita mo. Talaga ang pag-ibig ay evident sa mga ganitong panahon. Especially nung 14, talaga namang ang pag-ibig ay walang pinipiling edad. May mga elementary ako nakita, mga high school. Talaga nga naman ang panahon natin ay kakaiba pagdating sa pag-ibig. Ngunit, nung nakaraan ay meron na tayong series about love. Kung naalala niyo yung series natin patungkol sa pag-ibig, ay so may mga bagay tayong iniisip tungkol sa message for this morning. So, uulitin ko ba? Tapos nung minessage ni Pastor kahapon, ay nung Wednesday, isang tungkol sa pag-ibig. May message ko po ba? Sabi ko, minessage na sa Pastor, perfect na yung message ni Pastor. So sabi ko, tignan na rin natin yung isa sa mga core values ng pag-ibig. Yung isa mga important, yung mga parang branches ng pag-ibig. At sa isang relasyon, napaka-importante ang pag-ibig tapat. Loyalty. Ang hirap naman pumasok sa isang relasyon nang walang loyalty. Hindi ka loyal. Kasi hindi mo sigurado, di ba? Kung yung pangkasama mo, kasama mo ang tumulo kung walang loyalty. At ganun din, nakita natin sa salita ni Paul, or sa Acts, nakita natin yung ginawa ni Paul, talagang yung loyalty niya sa ministry ay nandoon. Yung pag-ibig niya sa ministry, yung binigay sa kanya ng Panginoon na ministry, talagang pinahalagahan niya. Kahit buhay niya na ang kapalit, ay i-proportion niya yung ministry na yun para sa kapamilya natin. His loyalty to His service to the Lord ay grabe. Unimaginable para sa iba. Or mostly sa atin, unimaginable yung ginawa niya. Pag-usapan natin, so sa loyalty and ministry, ito yung bagay natin pag-uusapan. The best way to measure our loyalty is when we finish what we started despite problems. Ang tawag dito ay stickability. Will you stick to that kung ano man ang mangyari until the end? Kaya ang title ng message natin for this morning is Stick to the End. The best example of the character in the Bible na nag-stick to the end ay walang iba kundi si Apostol Paul. Katulad na natin ng basa. At kung titignan din natin yung reciting verses para maunawaan natin ang context ng verse, ay tignan natin yung
Gawa, chapter 20, verse 16 to 23. So doon natin makikita kung ano ba yung sinasabi ng Acts. Or ang sinasabi ng ating passage for this morning. Or ano ba yung context ng ating passage this morning. Sabi sa 16, is Paul had decided to sail past Ephesus to avoid spending time in the province of Asia, for he was in a hurry to reach Jerusalem, if possible by the day of Pentecost. From Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders of the church. When they arrived, he said to them, "You know how I lived the whole time I was with you. From the first day I came into the province of Asia, I served the Lord with great humility and with tears. Although I have severely tested by the plots of the Jews, you know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. 21, I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. 22, and now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. 23, I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. So nakita natin ang context ng verse ay pinipigilan si Apostol Pablo ng mga elders sa Ephesus na ituloy ang pagpunta sa Jerusalem. Dahil sa panganib at banta ng kanyang buhay na pinapangnahan na sa kanya, na binigay sa kanya, na ibigay sa kanya ng ating Panginoon. Merong mga troubles or plot to kill him sa pupuntahan niya. Ganun din sinasabi ng verses patungkol din sa Holy Spirit. Sinasabihan na siya ng Holy Spirit. Binabantaan siya, may warning sa kanya na pag pupunta ka doon, there will be trials. Pero, Paul is loyal to the ministry ng ating Panginoon. Paul was facing not simple difficulties, but the prospect of death na nakahanda naman si Pablo, kagaya ng sinasabi ng Acts 21:13. Then Paul answered what he to whip and to break mine heart, for I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Handang tapusin ni Paul ang ministry kahit ang kapalit nito ay ang kanyang buhay. Kaya may 5 katanungan si Pablo kung bakit siya nag-stick sa ministry ayon sa Gawa, chapter 20, 24. Ang una dito is strong in the Word. Sabi, but none of these things move me. Para siyang punong sobrang tibay ng pundasyon or building na sobrang tibay ng pundasyon. Napakalalim ng kanyang pundasyon. Ang pundasyon niya ay ang ating Panginoon. Kaya whatever happens, none of these things kung anong sinabi sa kanya ng Panginoon, tatapusin niya whatever circumstances, even death itself. Paul is not moved by anything. Given his own death to continue to serve God, this is the only means that Paul is a strong person, not necessarily externally, but internally. He has strength of character and conviction. Saan ang galing ito? So, syempre, hindi sa kanyang sarili, kundi sa ating Panginoong Yesus. Kagaya ng paalala niya sa Ephesians chapter 6, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. To stick to the end is not a product of our own determination, but our relationship with Christ. And I do believe that. We can start anything and everything. But without our stronghold with the Lord, mabilis matapos ang lahat. Even our faith. Wala, yung faith natin mahina.
Nagsisimba ka ngayon, bukas wala na. Diba, hindi ka na ulit magsimba. Hindi ka na ulit magsamba. Not just Sunday, but every day. That is why we need to be strong in the Lord. Yung relationship natin sa Kanya is the most important thing sa buhay natin. It binds us together to help us to do impossible things to make it possible. So if we want to stay loyal in the ministry, we have to build our relationship with Jesus through His Word and prayer. Ministry is not just about doing the work, but more being with the Lord. Yun yung topic namin nung Lucky 7 Tuesday. Marami sa atin doing the work. Pero minsan nakakalimutan natin is yung being natin sa ating Panginoon. Dahil I think that yun yung pinaka-importante. I think most of us, yun din ang standards. Napaka-importante na first is yung relationship natin sa Panginoon bago yung mga gawa natin. Because yung mga gawa natin, it's just a byproduct ng ating pananampalataya sa Kanya. And without our stronghold with the Lord, any ministry that we handle, we will be having difficulties. Hindi natin siya matatapos. Pero sabi naman ni Paul, even kahit may difficulties, matatapos natin siya. But without faith, without our relationship, pag dumating yung difficulties, tapos na ang lahat. Na lang. And so on and so on. So, case-to-case basis naman. So ministry is not just about doing the work, but more being with the Lord. Napansin niyo ba na si Jesus, iniiwan niya ang ministry to spend more time with His Father. Maraming best makita natin sa scripture na He prayed with His Father. He speaks with His Father. Kasi napaka-importante ng kanyang relationship sa kanyang Ama. At ganun din dapat tayo. Loyalty in ministry is a product of being strong in the Lord, founded in our personal relationship with Christ. And if our relationship with Christ is strong, ministry will just automatically pop up each and every time na gagamitin tayo ng Panginoon. In any situation, in any circumstances, you will have ministries if your relationship with the Lord is strong. Sharing the gospel, it starts with your relationship with the Lord. Nung Wednesday, sinabi ko doon sa boss ko. Yung boss ko, yung kasama ko sa ministry si Jeff, sabi ko, parang every time na, kasi personally, medyo mahihayin tayo. Personally, mukha lang akong makabalang mukha. The outside, on the exterior. But internally, medyo shy type. At medyo takot ako sa tao. Yung hindi ko siya kilala. And every time natest siya sa mga ganyung bagay, pag-evangelize. So maraming beses na tayo mag-ministry ng ganyan, like basketball, and pero maraming pang iba sa ibang ministries natin. And nung Wednesday, parang gusto kong iabot, pero yung kamay ko, parang ayaw niya eh. Sige, abot mo na. Parang internally may battle eh, na kailangan labanan eh. Pero siguro, possible. Possible talaga na kung hindi strong yung relationship ko sa Panginoon, uuwi na lang ako. Kasi nanginginig na yung paa ko, parang anxiety na wala kami na doon. Nanginginig yung kamay ko. But, praise the Lord, nagawa ko siya. And yung Tuesday, Wednesday, Thursday naman sa Makati. Doon ako na yung nagbibigay. Ganun minsan ang ministry. If you're strong in the Lord, sa una, mahirap. Sa una, parang you're having battles eh. Pero,
once you do it, you can already do it. Kahit sa pagtayo po dito sa harapan, every time, parang kakainin ako lang ng lupa dito sa kaba. But, we still do it. Kasi mas importante yung relationship namin sa Panginoon. We are doing this not because para sa sarili namin, but because of our relationship with the Lord. Ito yung in-interest niya sa atin. And I believe na if you have that strong relationship with the Lord, marami kang ministry na mo. Gagamitin ka ng Panginoon in any and every situation possible. Dahil yan na dapat importante sa atin na is our relationship with the Lord. And everything that is impossible will become possible. So practice to live. I will not allow my time or the world to diminish my time with the Lord. So your time with the Lord is the most important thing sa buhay natin. Without that, I don't know what will happen to you in the ministry, in the kingdom of the Lord. Next is total surrender to Christ. Neither count I my dear life unto myself. Paul has fully surrendered his life to Christ as evidenced by his declaration that his life no longer matters in comparison to fulfilling his God-given ministry. Many people value their lives, value their time. But as you see, Paul doesn't value anything. He only values one thing, and that is his relationship with the Lord and doing all for the Lord. Sakripisyo ang paglilingkod, bagamat hindi mayahahalin tulad ito sa ginawa ni Kristo para sa atin. Sakripisyo ng panahon, lakas, pera, at maraming bagay. So marami ang hindi involved sa ministry at hindi nagpapatuloy dahil ayaw umalis sa kanilang mga comfort zone. Ang comfort zone ko, makipag-usap sa taong kilala ko. That's my comfort zone. Pero hindi ko comfort zone yung makipag-usap sa taong hindi ko kilala. Kasi mahihayin nga tayo. Hindi ko kaya. But, magagawa natin. Kaya siya. At kung nahihiya ka ngayon, pag ginawa mo yan, susunod, malilesen na yung hiya. And it is the Holy Spirit who will empower us, who will equip us to do these things. If we truly and totally surrender our lives to Christ. So, bagamat ang surrender or submission kay Christ or kay Kristo ay daily process as we grow up in our relationship with Him, habang mas nagiging surrender tayo kay Kristo, mas nagiging matatag tayo sa paglilingkod. Ang kalaban ng service ay self. At ang key to service is sacrifice. Self versus sacrifice. To stick sa ministry, it must be Christ's life in us. With much be working, kagaya na sinasabi ng Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. And what should we do? What should we practice to live? We should strive to grow daily in surrendering our lives to Christ so that in my ministry or in our ministry, it will be Christ living in me. Next is intimacy with the joy of serving Christ, so that I might finish my course with joy. So may joy.
There's suffering, but there's always joy. Medyo na-personalize natin dito yung joy so that that's why nagamit natin yung word na intimacy. So napaka-importante ng intimacy, di ba? In anything we do, that we do. And without intimacy, I think mahirap magkaroon ng joy. Dapat ang joy ay laging natin kasama sa ating paglilingkod. Isang mahalagang factor sa loyalty sa ministry o anumang bagay ay yung kagalakan na bunga ng iyong ginagawa. It's the byproduct of what you are doing. Hindi yun yung reason kung bakit mo siya ginagawa, yung joy. Sabi nga ni Pastor Mac, yung Arab preaching. It's the byproduct ng joy na ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi yun yung after natin. Sabi ng Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is my strength. Siyempre, ang kagalakan, tinutukoy dito ay hindi nagmumula sa pagpuli ng tao o sa pakiramdam na mas mahusay ka sa iba. Kundi sa Panginoon lamang, alam mo na ang ginagawa mo ay para sa spiritual welfare ng iba. At sa glory niya, sa glory ng ating Panginoon. Kagalakan dahil sa ang ginagawa mo ay may eternal value. Hindi lang siya dito valuable, but also eternally. Kaya nga ang ministry, huwag titingin sa kapwa o makikinig sa puna nila, kundi tumingin lamang sa Panginoong Hesus upang hindi mawala ang kagalakan sa paglilingkod kagaya ni Apostol Pablo. Kahit sa paglilingkod, sabi sa Hebrews chapter 13, verse 17, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they which for your souls as they that much give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So as we serve in the ministry, we should focus our heart in Jesus, so that my enjoyment comes not from people, but Christ. Hindi natin ginagawa yung bagay na ito dahil titusan tayo ng pastor. But we are doing this because God was also instructed pastor to do these things. Ginagawa natin. The Lord is instructing us to do these things for His glory and His glory alone. And not for ourselves. It will benefit us, definitely. But let us fix our hearts and our minds that we are doing all these things na ginagawa natin. Serving people, sacrificing for people. Not for ourselves, but for the glory of the Lord. Next is, committed to complete. So that I might finish my course with joy and the ministry. Committed si Pablo na tapusin ang ministry na ipinagkaniwala sa kanya ni Kristo. Wala siyang plano na talikuran ito anumang ang maging hadlang o problema. Marami ay committed sa ministry hanggat masaya at mabunga ito. Pero kapag nagka-problema na o setbacks, o may umalis na, umaayaw na rin at iniwan ng ministry. Dapat kagaya ni Pablo, na handa tayong tapusin ang sinimulan hanggat Diyos ang magsabi sa atin ng tama na. There are ministry na talagang pinapatigil na ng Panginoon. Pero kung wala pa yung mga bagay na iyon, kung hindi pa sinasabi natin, let us continue what we have started. We should be committed to complete our ministries. Anong pandemya, ang daming ministries ang natigil. Pero kahit na maraming ministries ang natigil, maraming din ministries ang nasimulan. How can I reach to Kuya Ryan? To Mami Jocelyn? To Ate Edna? Kung di nabuksan yung kaisipan na, ay, may Zoom pala. How can we survive that pandemic kung hindi nag-share ang ating pastor ng kanyang mensahe? Every day. Kala niya every day? Pagising mo sa umaga. 8 a.m. 8 a.m. ito.
Iyan, di ba? Especially yung Sunday pa. Natuto akong magdamit sa loob ng bahay. Kung talaga ano ba ako, kasapatos pa ako pag magsa-service eh. Kasi nakakatuwa mag-serve ulit. Yung ilang linggong wala. Paano maglilingkod? Kaya doon din na-open yung ano ko eh. Na-open yung kaisipan ko sa ministry. Ang hirap pala maging Kristyano nasa loob ka lang ng bahay na wala kang ginagawang ministry. Kaya na-open yung sa community namin. Kaya yung Bible study sa bahay. Yung Saturday lang. Alam yung mga bata nag-request na ng every other day. Hanggang sa naging everyday na. At may kasalanan ako sa Panginoon. Kasi nung tinanggap ko yung full-time ministry, na-close ko yung Bible study sa bahay. And ngayon, I praise the Lord kasi naibalik namin ulit siya. Naka 2 weeks na kami. And pray na magpatuloy siya. Yung nasimulan namin, magpatuloy siya. Parang sabi ko sa sarili, nakalimutan ko yung una kong pag-ibig. Yung una kong ministry. Yung sa mga bata. And nakakatuwa naman nung bumalik sila, they're still the same. Sabi niya, namimiss ko na. Kasi normally, pag nagkakasalubong kami, eto ako, nadala ko dito, sila, eto dito din sila dadaan, iikot pa sila, para nahiya na sila. And yun nga na-confirm ko nung nakausap ko sila, nahiya daw sila. Mabuti na lang, nagkaroon ulit ng chance, bigyan tayo ng chance sa ating Panginoon, na simulan ulit yung ministry doon sa bahay. At I hope and I pray na magpatuloy din sila. Dalawa din yung nadala natin sa Panginoon doon sa baptism. And I hope and I pray na lahat sila ay talagang sumunod sa ating Panginoon. Kaya ano ba dapat natin gawin? Committed to God. We should never quit. Pwede stop, instant stop, pause. Pero we should never quit the ministry, but rather stay until the end. So katulad ko, I have, yun nga yung ministry ko. May stop, may pause. We should still continue to minister to these people. Except na lang kung pinapatigil na tayo ng ating. And I know that stop has a reason. That pause has a reason. And if the Lord God wants us to continue that ministry, nothing can stop us or pause para sa ministry. And lastly, knowledge of the calling. Ano ba yung calling nito? Which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. When going gets stuck in the ministry, which is a reality, it is important that you know who called you and what He called you to do. Sa case natin bilang mga mananampalataya, we are called to serve. First, we have relationship with the Lord, and we also called to serve. Serve what? His people. And also other people. Katulad ng mga ginagawa ng ating mga mananampalataya before us. Hindi naman sila lahat pastor. Hindi naman sila lahat leader ng church. Pero makikita natin yung mga nagbabahay-bahay. We don't know what happened after ng Acts. See, there was a persecution sa mga believers. But we see, may mga house churches ang nabuild. And if our houses, or if God called us to have a ministry in our houses, that is a great privilege. At baka pag nag-meeting tayo every Sunday, pababakbak na natin itong tagal na to kasi hindi na tayo kasya. Yung Sunday school, iusog na natin doon. Tapos yung Sunday school, dito na sila sa kwarto. If all our houses are part of God's ministry. Ano ko alam yung concept na yun sa teacher ko. si Dr. Bani De Jesus.
ang church na na-build na is every home, ecclesia. Tama na every home, ecclesia. So yun yung ginagawa na. Bible study sa isang bahay, pag dumami going church. Bible study sa isang bahay, pag dumami going church. Church is not siya building, it's a group of people. Even your house can be a church. Hindi ka na maglalakad. Sa bahay ka na. Pero may gathering pa rin sila. Na napaka-importante every Sunday. That is why when we are called to do service, we should do the service. We should do the ministry na ibinigay sa atin, mga kapatid. Even if you're just a normal member, tinitingnan na normal members. Walang normal member dito. You're a member, but you're a special member. You are empowered and equipped by the Holy Spirit. So don't call yourself normal. Abnormal din. Call yourself special, unique. Because all of us can be equipped. Nag-start lang din ako sa being member. But what did the Lord do? You can be teaching children now, teaching children na 10 lang, to teaching hundreds of children, caring for the elderly, right? Couple lang. So, the buong family nila. If God called you to do service, do the service. We should remain faithful to the one who called us to do ministry, who is our Lord and Savior, Jesus Christ, despite difficulties. That's why today we have learned 5 qualities we need to be loyal and stick in the ministry despite challenges. First, we need to be strong in the Lord, totally surrendered to Christ, intimacy with joy in service, committed to complete, and knowledge of the calling. Stick. Stick pa din siya. Stick. So as we close, nais ko pala sinasabi sa atin ng 1 Corinthians chapter 50, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, and always abounding in the work of Christ. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we praise you, Panginoon, sa mga bago ay sa mga katotohanan nito, Panginoon, na pinagdalaw niyo po sa amin. We pray, Panginoon, na tulungan niyo po kami. I-instill, Panginoon, ito sa aming isipan, magawa namin sa mga pang-araw-araw namin buhay. And teach us to do ministry, even we have personal battles lang sa aming mga sarili. Please equip us with things na gagamitin namin for the ministry and for our loyalty, Panginoon, sa inyo, loyalty in the ministry. And we pray, Panginoon, that no one can, tulungan niyo po kami na alisin yung mga hindrances, Panginoon, in doing the ministry, Panginoon, na pinagagawin niyo, Panginoon, sa amin. At lahat ng ito ay binibigay namin ng pagkainat, karangalan sa inyong pangalan, sa pangalan niyo, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon, at ang pagligtas na sa Kristo,